Malamig ang hangin sa loob ng engkantadong hall na yon, pero ang pakiramdam ko ay tila ibinababad ako sa kumukulong tubig. Habang ang lahat ng mata ng mga bisita ay nakatuon sa akin, tila bawat sulyap ay isang karayon na tumutusok sa aking balat. Ang aking asawa si Anton ay mabilis na lumapit sa akin. Hindi para aluin ako, kundi para higpitan ang hawak sa aking braso na tila ba ako ay isang kriminal na nagkasala sa kanya. Leona, ano ba itong eksenang ginagawa mo? Napapahiya kami sa mga kaibigan ko. Isang tawag lang. Sa bangko maayos to, di ba? Sabi niya ang boses ay nanginginig sa galit, pero pinipilit na pabulong para hindi marinig ng iba. Tinignan ko siya. Ito ang lalaking minahal ko sa loob ng 12 taon. Ang lalaking pinangakuan kong sasamahan sa hirap at ginhawa, pero sa sandaling, ito ang nakikita ko na lang ay isang stranger na may makapal na mukha. Hirap at ginhawa, Anton. Bulong ko sa sarili ko habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang kamay sa braso ko. Ang alam ko lang ako ang naghirap at kayo ang nagpakasasa sa ginhawa. Hindi na ako naghintay ng sagot. Tumalikod ako at mabilis na naglakad palabas ng hall. Rinig ko pa ang malakas na boses ni Mama Remedios na humihingi ng paumanhin sa mga bisita, sinasabing pagod lang daw ang kanyang manugang at may topak talaga pag stress sa trabaho. Nakakasuka. Ang bawat salita niya ay tila lason na humahalo sa hangin. Paglabas ko ng restaurant, sinalubong ako ng malakas na ulan. Hindi ako tumakbo, hinayaan ko ang bawat patak ng tubig na humalik sa aking muka. Sinusubukang hugasan ang dumi na nararamdaman ko sa loob. Sumakay ako sa isang taxi. Ang aking mga kamay ay hindi tumitigas sa panginginig. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bag. Doon sa loob ng maliit na screen, bumubugad ang isang katotohanang mas masakit pa sa sampal. Isang notification mula sa online banking app ko. Isang transaction na naganap habang sila ay nagkakatahan sa loob ng hall, 10,000 piso para sa isang flower and fruit basket na ipinadala sa isang address sa Makati. At ang nakalagay na note, "To my dearest Celine, thank you for making Mama's birthday extra special. I love you." Napapikit ako ng mariin. Ang lalamunan ko ay tila may nakabara na malaking bato, Celine. Ang pangalang kanina ko pa nababasa sa mga hidden messages ni Anton. Akala ko isang event organizer lang siya. Akala ko business partner lang. Pero ang I love you na yon ay tila isang kutsilyo na humiwas sa huling hibla ng tiwala ko. 12 taon, Diyos ko. 12 taon akong nagpakapagod bilang isang financial specialist. Tiniis ko ang mga pambabastos ng mga boss ko, ang puyat, ang gutom, para lang masiguro na ang banyagang bahay na tinitirhan namin ay hindi maremata. Pinagkait ko sa sarili ko ang bagong damit, ang masarap na pagkain, para lang may pambayad sa matrikula ni Maya at may panggasto si Mama Remedyo sa kanyang mga maintenance na gamot. Pero lahat pala ng yon ay napupunta lang sa ibang babae. Ang bawat sentimong pinapaguran ko ay ipinambibili ni Anton ng regalo para sa kanyang kerida. Habang ako ay nakakandara pa sa pagtitipid, sila ay nagpaplano na kung paano ako uubusin. Nakarating ako sa bahay na tila isang anino. Tahimik ang buong paligid. Ang aking anak na si Maya ay mahimbing nang natutulog sa kwarto niya kasama ang yaya. Nilapitan ko siya, hinaplos ang kanyang buhok. Siya na lang ang dahilan kung bakit hindi pa ako bumibigay. "Patawad, Maya!" Bulong ko habang ang mga luha ay sa wakas ay kumawala na sa aking mga mata. "Patawad dahil naging mahina ang nanay. Pero simula ngayong gabi, wala nang makakaapak sa atin." Pumunta ako sa aming master bedroom. Pinuksan ko ang cabinet ni Anton. Sa ilalim ng kanyang mga tumpok ng damit, nahanap ko ang isang folder. Ang folder na kanina pa bumabagabag sa isip ko. Doon ko nakita ang mga dokumentong hindi ko inaasahan. Isang loan application para sa isang trucking business. At ang nakakagimbalang bahay namin, ang bahay na minana ko pa sa aking mga magulang, ay ginamit niyang collateral. May mga pirma doon. Pirma ko. Pero alam ko sa sarili ko na hindi ko kailanman hinawakan ng ballpen para sa dokumentong iyon. Ang pirma ko ay perpektong nagaya, pero ang sakit na dulot nito ay orihinal at walang kapantay. Narinig ko ang paghinto ng sasakyan sa labas, ang malakas na tawa ni Mama Remedios, at ang boses ni Anton na tila ba walang nangyaring masama. Pumasok sila sa bahay na parang mga mananakop. "Leona, nasan ka?" Sigaw ni Mama Remedios mula sa baba.
Lumabas ka dyan. Kailangan nating mag-usap tungkol sa kahihiyang ginawa mo kanina. Napakawalang hiya mong bata. Kadahan-dahan akong lumabas ng kwarto, bit-bit ang folder. Nakatayo sila sa gitna ng sala si Anton na nakaluwag ang kurbata at si Mama Remedios na nakataas ang kilay. Ito ba ang dahilan, Anton? Tanong ko, ang boses ko ay kalmado, pero bakas ang talim. Itinaas ko ang folder. Ang trucking business mo, ang perang inanahaw niyo sa akin para sa mga luho niyo at para kay Celine. Natigilan si Anton. Ang kanyang mukha ay biglang namutla na wala ang yabang na suot niya kanina sa party. Si Mama Remedios naman ay mabilis na nag-iwas ng tingin pero agad ding bumalik ang kanyang pagiging mataray. Ano bang pinagsasabi mo, Leona? Para sa pamilya rin naman yan. Huwag kang masyadong madamot, singal ni Mama. Para sa pamilya, natawa ako ng mapait. Ang trucking business na nakapangalan kay Anton at Celine, ang bahay ko na ginamit niyong sanla nang hindi ko alam. Yan ba ang tinatawag niyang pamilya? Lumapit si Anton, sinusubok ang hawakan ng balikat ko. Baby, makinig ka muna, let me explain. Business lang yon para sa future natin ni Maya. Iniwas ko ang katawan ko. Ang hawak niya ay tila isang apoy na gustong sumunog sa akin. Huwag mo akong mahawakan, Anton. At huwag mo gamitan ang pangalan ng anak ko sa dumi ng ginagawa mo. Kinuha ko ang aking bag at muling diniyal ang numero ng aking abogado. Sa harap nilang dalawa, hindi ko hinaya ang makita nila ang aking pag-iyak. Attorney, ituloy na ang pag-file ng adultery at carnapping para sa kotse. At pakidagdag na rin ang falsification of public documents, sabi ko habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Anton. Gusto ko silang mawala sa buhay ko bago sumikat ang araw. Ang katahimikan sa sala ay nabasag lamang ng malakas na pagbagsak ng ulan sa labas. Alam ko ito pa lang ang simula. Marami pa silang ibabato sa akin. Gagamitin nila ang utang na loob, ang hiya at ang pamilya para pasukuin ako. Pero sa gabing ito, ang Leona na kilala nilang madaling utuin at laging nagbibigay ay tuluyan ng namatay. Bumalik ako sa kwarto ko at nilak ang pinto. Naupo ako sa sahig, yakap-yakap ang aking mga binti. Ang puso ko ay parang isang basong nabasag sa libu-libong piraso, pero bawat piraso ay matalas at handang lumaban. Hindi ako titigil hanggang sa makuha ko ang hustisyang nararapat sa akin at kay Maya. Dahil ang isang sugatang leon kapag natutong lumaban ay hindi na muling magpapaamo. Nagising ako sa tila, nakabibing katahimikan ng bahay kinabukasan. Ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ng aking kwarto ay hindi nagdala ng init, kundi isang malinaw at masakit na paalala na ang mundong binuo ko sa loob ng lab, 12 taon, ay gumuho na kagabi. Hindi ako bumaba para mag-almusal. Alam kong nandoon sila si Mama Remedios na tiyak na nagluluto habang bumubulong ng mga sumpa laban sa akin, at si Anton na malamang ay nag-iisip kung paano muling babaluktutin ang katotohanan. Pero hindi na ako ang Leona na pwedeng makuha sa matatamis na salita o sa pananakot ng kahihiyan. Binuksan ko ang aking laptop. Bilang isang finance specialist, ang mga numero ang aking sandata. Sa mundo ng accounting, pwedeng magsinungaling ang tao. Pwedeng umiyak ang salarin. Pero ang mga numero, never silang nagsisinungaling. Huminga ako ng malalim habang tinitignan ng Excel sheet na ginawa ko kagabi. Sa bawat row, sa bawat column, nakita ko ang unti-unting pagpatay nila sa aking kinabukasan. Diyos ko, mahina akong sambit habang nanginginig ang aking labi. Hindi lang pala ang card limit ko, ang inubos nila. Nakita ko sa transaction history ng aking secret savings account ang perang inilaan ko para sa nebulizer at regular na check-up ni Maya dahil sa kanyang asthma ay unti-unti ring nababawasan. 5,000 rito, 10,000 roon. Ang description? ATM withdrawal, Makati Central Business District. Malapit sa kondo ni Celine. Ang sakit ay tila isang malamig na bakal na nakasaksak sa aking dibdib. Pinagkait ko sa sarili ko ang gumili ng bagong sapatos kahit butas na ang swelas, pero ang perang pambili ng hininga ng anak ko, ipinangregalo ni Anton sa kanyang kirida. Isang mahinang katok sa pinto ang nagpabalik sa akin sa realidad. Ate Leona, pwede ba tayong mag-usap? Boses iyon ni Paola, ang bunso kong bayaw. Si Paola ang laging tahimik, ang laging sumusunod sa gusto ni Mama Remedios at Anton. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, nakatayo siya roon maputla at hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata.
Kung nandito ka para magmakaawa para sa kuya mo, Paola, wag mo nang ituloy. Malamig kong sabi. Hindi po, ate. Gusto ko lang, gusto ko lang humingi ng tawad, bulong niya. Pumasok siya sa kwarto at mabilis na isinara ang pinto. Natatakot po ako. Pinilit lang ako ni Kuya Anton. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Inilabas ni Paula ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang video. Doon kitang-kita ko si Anton na dinidiktahan si Paula kung paano gagayahin ang pirma ko sa isang dokumento. Sabi ni Kuya, para sa bubuti natin lahat to. Sabi niya papayag ka rin naman daw kapag kumikita na ang trucking business. Pero ate, nakita ko ang mga sulat. Hindi lang trucking business ang plano niya. Gusto niyang ilipat ang titulo ng bahay sa pangalan ni Celine bilang business partner. Parang gumuho ang langit sa narinig ko. Hindi lang pala ako nanakawan, balak pa nila akong ilaglag sa sarili kong pamamahay. Bakit mo to ginagawa ngayon, Paula? Bakit na yun mo lang sinasabi? Tanong ko pilit na pinatatatag ang aking boses. Dahil narinig ko sila kagabi, ate. Pagkaalis mo sa party, sinabi ni Mama Remedios na kailangan makuha nila ang pirma mo sa extrajudicial settlement ng lupa niyo sa probinsya. Gagamitin nila ang bata. Gagamitin nila si Maya para pilitin ka. Ang galit na kanina ay tila apoy ngayon ay naging kasing lamig ng yelo. Gagamitin nila ang anak ko, doon sila nagkamali. Pwede nilang kunin ang pera ko, ang danggal ko ang pagkatao ko, pero hinding-hindi ang anak ko. Paula, listen to me clearly, sabi ko habang hawak ang kanyang mga balikat. Kung gusto mong bumawi, kailangan ko ang lahat ng dokumentong hawak ni Anton. Ang mga logbooks, ang mga receipts ni Celine at ang orihinal na kopya ng trucking contract. Kaya mo ba? Tumango si Paula. Nang mabilis ang mga mata ay puno ng takot, pero may determinasyon. Gagawin ko po, ate. Ayoko nang maging bahagi ng kasalanan nila. Pagkaalis ni Paula, tumayo ako sa harap ng salamin. Tinignan ko ang aking refleksyon. Namamaga ang mga mata, gusot ang damit. Pero sa likod ng mga matang yon ay may isang bagong klaseng tatag. Hindi sapat ang basta lang silang palayasin. Gusto ko makita nila kung paano mawala ang lahat ng kinakapitan nila. Gusto ko maramdaman ni Mama Remedios kung paano magmakaawa para sa bariya, at gusto ko maranasan ni Anton ang mabulok sa selda habang ang Celinia ay tinatalikuran siya. Kinuha ko ang aking phone at tinawagan ng aking pinsan na si Mark, isang private investigator. Mark, it's Leona. I need a full background check on a woman named Celine Mendoza. At gusto ko malaman kung sino talaga ang may-ari ng trucking business na yon. Something tells me my husband is being played too. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking labi. Kung akala ni Anton ay siya ang pinakamatalino sa larong ito, nagkakamali siya. Dahil sa mundo ng finance, ang pinakamalaking pagkakamali ay ang maliitin ang taong humahawak ng libro. Narinig ko ang pagbukas ng gate sa ibaba. Si Anton ay nakauwi na. Marahil ay handa na siyang mag-umpisa ng kanyang damage control at magdrama. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan. Nakita ko siya sa sala nakaupo at tila pagod na pagod habang si Mama Remedios ay hinihimas ang kanyang likod. Leona, buti naman at bumaba ka na, sabi ni Mama Remedios. Ang boses ay puno pa rin ng kapal ng muka. Mag-usap tayo bilang pamilya. Itigil mo na ang mga pagbabanta mo sa abogado. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Pamilya? Ulit ko habang nakatayo sa huling baetang ng hagdan. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw sa kinabukasan ng sariling anak, ma. Ang pamilya ay hindi gumagawa ng peking dokumento para mapunta sa kabit ang pinaghirapan ng asawa. Tumayo si Anton. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunyai. Baby, please. Everything I did it for us. Kung hindi dahil sa utang, hindi ko gagawin yun. Utang na loob, intindihin mo naman ako. Utang na loob. Natawa ako ng malakas, isang tawang walang halong saya. Anton, sa lahat ng utang na meron ka, ang utang mo sa akin ang hinding-hindi mo mababayaran. At simula ngayong araw, sisiguraduhin kong sisingilin kita hanggang sa huling sentimo ng iyong pagkatao. Eksaktong pagkatapos kong sabihin yon, tumunog ang doorbell. 3 lalaking nakauniporme ng pulis ang nakatayo sa labas ng aming gate. Ang mga mata ni Anton ay lumaki sa takot. Si Mama Remedios naman ay napakapit sa kanyang dibdib. Leona, ano ginawa mo?
Nanginginig na tanong ni Anton. I just started the audit, Anton. Sabi ko habang binubuksan ang pinto para sa mga pulis. At base sa records ko, bankrupt ka na. Ang ingay sa labas ng aming gate ay tila isang musikang sintonado sa aking pandinig. Kitang-kita ko sa bintana ang mga kapitbahay na nagkukunwari nagdidilig ng halaman o nagwawalis ng kalsada. Pero ang totoo, lahat sila ay nakikinig sa diskusyon nangyayari sa pagitan ni Anton at ng mga pulis. Sa kulturang Pilipino, ang pagpunta ng pulis sa tapat ng iyong bahay ay mas malala pa sa kamatayan. Ito ay ang sukdulan ng hiya. Officer, misunderstanding lang po talaga ito. Mag-asawa po kami. Normal lang ang magkaroon ng konting argumento. Boses ni Anton pilit na pinapakalma ang kanyang sarili habang ang pawis ay namumuo sa kanyang no. Sir, may reklamo po ang asawa niyo tungkol sa sasakyan at ilang mahahalagang dokumento. Kailangan niyo pong sumama sa presinto para sa formal na pahayag. Sagot ng pulis na ang mukha ay walang emosyon. Lumingon sa akin si Anton. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo na may halong banta. Leona, maawa ka naman. Isipin mo si Maya. Gusto mo ba makita ng anak mo na kinukuha ang tatay niya ng pulis masisira ang bata? Ang pagbanggit niya sa pangalan ni Maya ay tila isang kuryenteng gumising sa bawat hibla ng galit sa katawan ko. Humakbang ako palabas, hindi pinapansin ang mga usisero sa paligid. Si Maya ngayon mo lang naisip si Maya, Anton. Sabi ko sa boses na sapat lang para marinig niya. Naisip po ba si Maya nung kinuha mo ang pambili ng gamot niya para ipangregalo sa babae mo? Naisip po ba ang anak mo nung pinirmahan mo ang kamatayan ng kinabukasan niya sa pamamagitan ng pagsanla sa bahay na ito? Hindi siya nakasagot. Napayuko siya habang ang mga pulis ay naghihintay. Dahil wala pang warrant of arrest at ang layunin lang muna ay investigasyon, pumayag ang mga pulis na bukas na lang kami magpunta sa presinto matapos kong ipakita ang ilang ebidensya at sabihin kailangan ko pang asikasuhin ang anak ko. Pero alam kong hindi na siya makakatulog ng mahimbing simula ngayong gabi. Nang makaalis ang mga pulis ang loob ng bahay ay tila naging isang libingan. Pero hindi nagtagal narinig ko ang kalansing ng mga kaldero sa kusina. Si Mama Remedios. Leona anak, halika na, nakahanda na ang hapunan. Nagluto ako ng paborito mong sinigang na hipon. Boses ni Mama Remedios mula sa kusina. Ang tono ng boses niya ay biglang nagbago mula sa pagiging mataray, naging malambing na tila isang anghel. Pumunta ako sa hapagkainan. Nakahay ng pagkain. Ang usok ng kanin ay mabango, pero para sa akin ang amoy nito ay tila abo. Umupo si Anton sa tapat ko, ang kanyang mukha ay malinis na tila ba sinubukang burahin ng takot kanina. Kain na tayo, Leona. Huwag na nating palakihin ang gulo. Pamilya tayo, di ba? Sa pamilya napapatawad tayo. Sabi ni Mama Remedios habang nilalagyan ng sabaw ang mangkok ko. Alam mo naman si Anton, lalaki lang yan. Nagkakamali na tutukso. Pero ikaw ang asawa, ikaw ang may hawak ng korona. Huwag mong itapon ang 12 taon dahil lang sa isang maliit na pagkakamali. Isang maliit na pagkakamali. Gusto kong isaboy sa mukha niya ang mainit na sabaw. Ang pagnanakaw, ang pagsisinungaling at ang pagtataksil ay tinatawag niyang maliit na pagkakamali. Mga pagkakamali ay kapag nakalimutan mong bumili ng suka sa palengke. Ang ginawa niya ni Anton ay krimen. Sabi ko habang tinititigan ang hipon sa aking plato. At wag niyo akong sulsulan tungkol sa pamilya. Kinalimutan niya na pamilya niyo ako nung ginawa niyo akong ATM na walang limit? Biglang binitawan ni Mama Remedios ang kanyang kutsara. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbago. Bumalik ang tunay niyang kulay. Utang na loob, Leona, 12 taon, kitang tinanggap dito. Ako ang nag-alaga kay Maya habang nagpapakasasa ka sa trabaho mo. Kung hindi dahil sa amin, nasaan ka ngayon? Isang matandang dalaga na walang direksyon. Nagpapakasasa sa trabaho. Natawa ako ng mapait. Ma, habang ako ay nag-overtime para may pambayad tayo sa kuryente, ikaw ay busy sa pag-order sa Lazada gamit ang credit card ko. Habang ako ay nagtitiis sa kakarampot na baon kayo ni Anton, ay kumakain sa labas kasama si Celine. At ang pag-aalaga kay Maya, binabayaran ko ang yaya, Ma. Ang ginagawa mo lang ay manood ng teleserye buong araw. Tumayo si Anton, hinampas ang mesa. Tama na, Leona. Sobra ka na, pera lang yan. Pera nakikitain mo uli. Pero ang danggal ng pamilya ko, ang pangalan ko, sinisira mo sa harap ng maraming tao. Ano bang gusto mo?
Gusto mo bang nuayas kami rito? Sige pero isasama ko si Maya. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa isang nanay na kasing lamig ng yelo at walang puso. Sa sandaling binanggit niya ang pagkuha kay Maya, tumayo rin ako. Ang aking mga kamay ay nakadikit sa mesa, ang aking titig ay tila isang talim na gustong humiwa sa kanyang lalamunan. Subukan mo, Anton. Subukan mong hawakan ang anak ko at sisiguraduhin kong hindi lang kulungan ang bagsak mo. Ang boses ko ay mababa, pero puno ng kapangyarihan. Mayroon akong video ni Paula na nagpapatunay na pinilit mo siyang mag-fake ng signature. Mayroon akong bank statements na nagpapatunay na ninakaw mo ang pera ng anak mo. At higit sa lahat, inilabas ko ang aking cellphone at nag-play ng isang audio recording. Hayaan mo na si Leona, Anton. Gamitin mo lang ang pera niya para maitayo ang trucking business niyo ni Celine. Pagkatapos, hiwalayan mo na yan tuyot na yan. Hindi siya nababagay sa antas natin. Boses yon ni Mama Remedios. Ang pag-uusap nila ni Anton sa kusina noong nakaraang linggo na hindi nila alam ay nai-record ko sa pamamagitan ng voice recorder na itinago ko sa likod ng refrigerator. Ang mukha ni Mama Remedios ay naging kasing puti ng papel. Si Anton naman ay napaupo ang kanyang yabang ay tila isang lubong tinusok ng karayom. Yan ba ang tinatawag niya na pamilya maang? Pagpaplano kung paano ako uubusin habang kinakain niyo ang pagkain, ako ang bumili. Tanong ko ang boses ko ay nanginginig na sa uwat iugat ng sakit. Wala na kayong utang na loob. Wala na kayong kahihiyan. Hindi na sila nakasagot. Ang hapunan na dapat ay para sa pag-aayos ay naging isang huling hapunan para sa kanilang pananatili sa bahay na ito. Mula ngayong gabi, dito muna ako sa kwarto ni Maya. At bukas, bago sumikat ang araw, gusto kong makita ang mga maleta nyo sa labas ng pinto. Sabi ko habang dahan-dahang tumatalikod. Leona, huwag mong gawin to. Saan kami pupunta? Wala kaming pera. Bulong ni Anton. Ang boses ay puno na ng tunay na takot. Iyan ang problema na dapat niyong itanong kay Celine, di ba? Sagot ko nang hindi lumilingon. Baka matulungan kayo ng business partner mo. Pagpasok ko sa kwarto ni Maya, hinalikan ko siya sa no. Ang kanyang hininga ay mahimbing walang malay sa bagyong nangyayari sa labas ng kanyang pinto. Uhupo ako sa sahig, ang aking likod ay nakasandar sa pintuan. Doon sa dilim sa wakas ay pinayagan ko ang aking sarili na umiyak. Hindi dahil sa panghihinayang sa kanila, kundi dahil sa pagod. Pagod na akong maging malakas. Pagod na akong maging tanging poste ng isang gumigibang bahay. Pero habang pinupunasan ko ang aking mga luha, isang text message ang dumating mula sa aking private investigator. Leona, may nahanap kaming bago. Si Celine Mendoza, hindi lang siya kerida. She is currently facing multiple cases for estafa. At ang trucking business, it's a shell company. Anton is not just a cheater, he is a victim of a professional scammer. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking labi sa gitna ng kadiliman. Mukhang hindi ko na kailangang dumihan ng kamay para sa karma ni Anton. Dahil ang babaeng ipinagpalit niya sa akin, ang siyang tatapos sa kanya. Mabigat ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng aking sala, tila ba pati ang kalikasan ay nakikiramay sa bigat ng hanging na mamayani sa loob ng bahay. Ngayong umaga, hindi ang amoy ng kape ang gumising sa akin, kundi ang kalabog ng mga maleta at ang mahihinang hikbi ni Mama Remedios sa kabilang kwarto. Tumayo ako sa tapat ng hagdanan, suot ang aking pinaka-formal na corporate attire. Walang bakas ng luha, walang bakas ng puyat. Gusto kong makita nila na ang babaeng binalak nilang ubusin ay mas matatag pa sa sementong kinatatayo nila. Leona, baka naman pwedeng pag-usapan pa natin to kahit isang linggo lang. Bigyan mo kami ng oras na makahanap ng malilipatan. Boses ni Anton basag at puno ng panginginig. Nakatayo siya sa tapat ng pinto, bit-bit ang dalawang maleta na puno ng mga damit na ako ang bumili. Isang linggo, Anton, nung ninanakaw niyo ang pera ni Maya. Binigyan niyo ba siya ng oras na huminga? Nung pinapirma niyo si Paola sa mga peking dokumento, naisip niyo ba ang oras na mawawala sa kanya kapag nakulong siya? Sagot ko habang dahan-dahang isinusuot ang aking sunglasses. You have until 12 noon. My lawyer and the barangay officials will be here to escort you out. Huwag niyo nang antayin na kailanganin pa nilang gumamit ng dahas sa harap ng mga kapitbahay. Hindi ko na hinintay ang sagot nila. Lumabas ako ng gate at sumakay sa kotse ko, pero hindi ako dumiretso sa opisina.
Mayroon akong ibang pupuntahan. Salamat sa impormasyon mula kay Mark, ang aking private investigator. Alam ko kung nasaan ang pugad ni Celine. Isang mamahaling cafe sa Greenbelt ang paborito niyang tambayan tuwing 10:00 ng umaga. At gaya ng inaasahan ko, nandoon din si Anton. Mula sa malayo sa loob ng aking sasakyan, pinanood ko ang pagtatagpo ng dalawang taong sumira sa buhay ko. Si Anton ay tila isang basang sisiw. Ang kanyang polo ay kusot. Ang buhok ay hindi maayos, at ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa paggalaw habang nagsasalita kay Celine. Si Celine naman, Celine was a vision of perfection. Suot niya ang isang puting dress, may hawak na mamahaling bag, at ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng malalaking sunglasses. Kinuha ko ang aking binoculars. Gusto kong makita ang bawat detalye. Celine, please, blocked ang lahat ng cards ni Leona, pati ang account ko na freeze ng bangko. Kailangan ko ng pera para masettle ang deposit sa trucking warehouse. Rinig ko ang boses ni Anton sa pamamagitan ng long-range microphone na ibinigay ni Mark. Nakita ko ang pag-ngisi ni Celine. Hindi ito ngisi ng isang nag-aalalang kasintahan. Ito ay ngisi ng isang mangangaso na alam na nahulog na ang biktima sa hukay. Anton, babe, I told you my investors are waiting. Sabi mo mabilis mo lang makukuha ang pirma ni Leona para sa property sa probinsya. I already committed that land to the logistics group. Kung hindi mo maibibigay yan, I can't release the funds. Malamig na sagot ni Celine. Ang boses niya ay walang bahid ng laming na naririnig ko sa mga voicemails ni Anton noon. Pero wala na akong matitirhan, Celine Pinal. Layas na kami ni Mama. Akala ko ba sa kondo mo muna kami tutuloy? Tanong ni Anton boses na, tila nagmamakaawa. Humigop si Celine ng kanyang kape bago sumagot. Ang kondo ko ay para sa akin lang, Anton. Ayoko magkaroon ng baggage sa bahay ko, lalo na ang nanay mong palagi nakabantay. Settle your issues with Leona first. Call me kapag hawak mo na ang pirma. Tumayo si Celine, iniwan si Anton na nakatulala sa gitna ng cafe. Sa sandaling yon, parang gusto kong bumaba at tumalakpak. Ang karma ay hindi laging dumarating na may kasamang kidlat at kulog. Minsan dumarating ito sa anyo ng isang babaeng mas magaling pang manloko kaysa sayo. Dahan-dahan kong inilabas ang aking cellphone at kumuha ng litra to ng kanilang pagtatagpo. Isang mahalagang piraso ng ebidensya para sa aking annulment case. Habang papaalis si Celine, nakita ko siyang pumasok sa isang pulang sports car. Ang sports car na alam kong nakapangalan sa isang shell company na ang pondo ay galing din sa loan na kinuha ni Anton gamit ang pirma ko. Nagpapakasasa ka sa pera ko, Celine? Bulong ko sa sarili ko habang dahan-dahang hinihimas ang manibela. Pero hindi mo alam ang perang yan ay may kasamang sumpa. Bumalik ako sa bahay bago mag-2:00. Nandun na ang mga barangay tanod at ang aking abogado si Ati Santos. Sa labas ng gate, nakatambak ang mga maleta ni na Anton at Mama Remedios. Ang mga kapitbahay si Aling Marites na nasa tapat ng sari-sari store at si Mang Ben na naglilinis ng jeepney ay tila may libreng sine na pinapanood. Leona, parang awa mo na saan kami pupunta, wala kaming matitirhan. Iyak ni Mama Remedios nakaluhod sa semento habang hawak ang aking binti. Ang hiya na kinatatakutan niya noon ay wala na, pinalitan na ito ng desperasyon. Mayroon kang mga kapatid sa probinsya. At si Anton, malakas pa siya. Pwede siyang magtrabaho, di ba? Gaya ng ginawa ko sa loob ng lab, 12 taon. Sabi ko nang walang emosyon. Tinaganal ko ang pagkakahawak niya sa akin. Ati Santos, pakibigay na ang huling paalala. Inabot ni Ati Santos ang isang dokumento. Mr. Alcantara, this is a temporary restraining order. You are not allowed to go within 100 meters of Mrs. Leona and your daughter Maya. Any violation will lead to immediate arrest. Naniga si Anton. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng put. Magsisisi ka rito, Leona. Akala mo ba, matatalo mo ako? Marami akong koneksyon. Marami kaming alam laban sa iyo. Koneksyon yung mga koneksyon mo ba, na gaya ni Celine? Ngumiti ako ng matamis. Yung babaeng iniwan ka lang sa cafe kanina dahil wala ka ng silbi. Good luck sa paghahanap sa kanya, Anton. Balita ko mabilis lumipat ng lungga ang mga ahas. Isinara ko ang gate.
Ang tunog ng bakal na nagkadikit ay tila ang huling tuldok sa isang mahaba at madilim na kabanata ng buhay ko. Pagpasok ko sa loob ang bahay ay tahimik. Wala nang sigaw ni Mama Remedios, wala nang amoy ng sigare, iyon ni Anton. Umupo ako sa sofa at niyakap ang aking sarili. Sa wakas, malinis na ang hangin. Pero bago ko pa man masiyahan ang katahimikan, tumunog ang aking cellphone. Isang tawag mula sa paaralan ni Maya. Hello, Mrs. Alcantara. This is Teacher Grace from Maya School. Gusto ko lang po itanong kung pinasundo niyo ba si Maya sa isang babaeng nagngangalang Celine? Sabi niya po ay tita siya ni Maya. Ang puso ko ay tila tumigil sa pagtibok. Ang mundo ko na kanina lang ay tila nagkakaroon na ng liwanag ay biglang binalot ng isang mas matinding dilim. Ano? Huwag niyo siyang ibibigay. Nasaan si Maya? Sigaw ko habang patakbong lumabas muli ng bahay. Ang laban ay hindi pa tapos. At sa pagkakataong ito, hindi lang pera o ari-arian ang nakataya. Ang buhay ng anak ko ang kinuha nila. Para akong nawala ng hininga habang hawak ang manibela. Ang boses ni Teacher Grace ay paulit-ulit na dumadaloy sa isip ko gaya ng isang nakakabaliw na kanta. Celine. Si Celine sa school ni Maya. Ang bawat segundo na dumadaan habang nakabara ako sa trapiko ng Manila ay tila isang taon ng pagdurusa. Diyos ko, wag ang anak ko! Jibat, wag ang anak ko! Paulit-ulit kong bulong habang mabilis na pinalili ko ang sasakyan, hindi pinapansin ang mga busina ng ibang driver. Sa isip ko, nakikita ko ang mukha ni Maya, ang kanyang mga matang puno ng inosente. Ang kanyang tawa na siyang tangi nagpapanatili sa akin sa gitna ng lahat ng dumi ng mundong ito. Kung may mangyayaring masama sa kanya dahil sa kawalang hiyaan ni Anton at ng babaeng yon hindi ko mapapatawad, ang sarili ko, nakarating ako sa school gate nang wala pang 10 minuto. Huminto ang sasakyan ko na may malakas na tunog ng gulong. Tumakbo ako papasok, hindi na inalintana ang gulat na mukha ng security guard. Nasaan si Maya? Nasaan ang anak ko? Halos isigaw ko ang tanong kay Teacher Grace nang makita ko siya sa koridor. Nandun po siya sa guidance office, Mrs. Alcantara. Kasama po siya ng tita niya raw. Turo ni Teacher Grace bakas ang pag-aalala at pagkalito. Kumaripas po kayo ng takbo. At doon sa labas ng opisina, nakita ko ang pulang sports car na nakaparada ang sasakyang binili gamit ang dugong pinaghirapan ko. Pagpasok ko, tumigil ang mundo ko. Nakaluhod si Celine sa harap ni Maya, hawak ang isang malaking teddy bear at isang bag ng mamahaling chocolates. Si Maya naman ay nakatayo lang bakas ang takot at kalituhan sa kanyang maliliit na muka. Maya, halika rito, sigaw ko. Ang boses ko ay hindi na boses ng isang professional finance specialist. Ito ay boses ng isang inang handang pumatay. Mabilis na tumakbo si Maya patungo sa akin at niyakap ang binti ko. Mama, sabi niya po friend niyo siya ni Papa. Pinapasundo niyo raw po ako. Tumingin ako kay Celine. Dahan-dahan siyang tumayo, pinapagpagan ang kanyang dress na tila walang nangyaring masama. Ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng asukal pero kasing talim ng labaha. Leona, finally! You're here! Sabi niya sa boses na napakakalmado. Huwag kang masyadong paranoid. Gusto ko lang namang makilala ang stepdaughter ko. Napaka-cute niya pala. No wonder gustong-gusto siyang ikwento ni Anton sa akin gabi-gabi. Isang malakas na sampal ang bumasag sa kanyang pananalita. Hindi ko napigilan ang kamay ko. Ang tunog ng palad ko sa kanyang pisngi ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hayop ka! Gigil kong sabi habang nanginginig ang buong katawan ko sa galit. Huwag mong madumi-dumihan ang pangalan ng anak ko sa marumi mong bibig. Wala kang karapatang lapitan siya. Wala kang karapatang kausapin siya. Hinawakan ni Celine ang kanyang pisngi. Pero sa halip na umiyak, tumawa siya nagmahina. Isang nakakapangilabot na tawa. Sampal lang ba, Leona? Iyan lang ba ang kaya mo? Lumapit siya sa akin hanggang sa maramdaman ko ang amoy na kanyang mamahaling pabango. Ang pabangong ako ang nagbayad. Listen to me, finance genius. Anton promised me that land in the province. Committed na yun sa mga investors ko. Kung hindi mo pipirmahan ang extrajudicial settlement na yun, hindi lang sampal ang matatanggap mo. You're pathetic, Celine. Bulong ko pilit na pinatatatag ang boses ko sa harap ni Maya.
I know everything. I know about your estafa cases, I know you're just using Anton, at alam ko ring bankrupt ka na, kaya ka desperado makuha ang lupa ko. Nagbago ang ekspresyon ni Celine. Nawala ang ngisi pinalitan ng isang madilim na anyo. Desperada ba ka nakakalimutan mo, Leona? Hawak ni Anton ang lahat ng passwords mo. Hawak niya ang mga pirma mo. Isang text ko lang sa kanya at sisiguraduhin kong wala kayong matitirhan ng anak mo bukas. Subukan mo, hamon ko. Dahil sa oras na to, ang asawa mong inutil ay nasa presinto na. O baka naman naglalakad na sa kalye bit-bit ang mga maleta niya. Pinalayas ko na sila, Celine, at ikaw ang susunod kong wawasakin. Kinuha ko si Maya at mabilis na lumabas ng guidance office. Hindi ko na nilingon ang mga banta ni Celine. Ang mahalaga ay ligtas ang anak ko. Nang makasakay kami sa sasakyan niya, kap ko si Maya ng napakahigpit. Patawad, anak. Patawad kung pati ikaw ay nadadami sa gulo namin. Mama, bakit po nagagalit yung magandang ladybud? Po ba siya? Tanong ni Maya habang pinupunasan ang luha ko. Opo, anak. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ka na niya muling lalapitan, hinding-hindi. Pag-uwi namin sa bahay, sinalubong kami ni Paula. Mukhang kanina pa siya naghihintay balisa at tila may gustong sabihin. Ate Leona, buti naman at nakauwi na kayo si Kuya Anton. Tumatawag siya sa akin kanina pa, nagwawala siya. Sabi ni Paula, iniabot ang kanyang phone sa akin. Isang voice message ang pinindot ko. Paola, sabihin mo sa kapatid mong walang hiya, hindi pa kami tapos. Kung akala niya ay nakuha na niya ang lahat, nagkakamali siya. May pirma siyang hindi niya alam, na nagamit ko na Celine and I, we have the last laugh. Leona, maganda ka na, dahil bukas mawawalan ka na ng lisen, siya bilang finance specialist. Napaupo ako sa sofa. Ang banta ni Anton tungkol sa lisensya ko ay hindi biro. Bilang isang finance professional, ang integrity ang puhunan ko. Kung nakagawa sila ng paraan para palabasin na ako ay sangkot sa kanilang illegal na trucking business tapos na ang karir ko, dahan-dahan kong binuksan ang aking laptop muli. Tinitigan ko ang spreadsheet ng aming finances. Doon may napansin akong isang folder na hindi ko nakita kagabi. Isang folder na may label na Project Maya. Nang buksan ko ito, muntik na akong himatayin. Hindi lang pera ang ninakaw nila. Ginamit nila ang pangalan ko para maging guarantor sa isang multi-million peso loan mula sa isang private lending firm, isang kumpanyang kilalang pag-aari ng mga loan sharks. Ang petsa ng pirma. Nung isang buwan, nung may sakit ako at pinapirma ako ni Anton sa insurance papers daw para sa health card ko. Diyos ko! Bulong ko habang nanlalabo ang paningin ko. Hindi lang ako bankrupt. Ako ay baon sa utang na hindi ko kailanman ginamit at ang deadline ng unang payment bukas ng 2:00 ng tanghali. Sa gitna ng aking pagkataranta, isang text ang dumating mula sa isang unknown number. Ready for the grand finale, Leona? Bukas sa harap ng Board of Accountancy, makikita mo kung paano mawala ang lahat ng pinaghirapan mo. Love, Celine. Napatitig ako sa kawalan. Ang bawat hakbang ko ay tila binabantayan nila. Akala ko ay ako ang nanggigipit, pero tila ako ang unti-unting nakukulong sa sarili kong laro. Pero habang tinitignan ko si Maya na payapang naglalaro sa tabi ko, isang alaala ang pumasok sa isip ko. Isang maliit na piraso ng impormasyon na sinabi ni Mark kanina. Celine is facing multiple cases for estafa. Her real name is not Celine Mendoza. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kung gagamit sila ng peking pagkatao, gagamit din ako ng katotohanang hinding-hindi nila mapagtataguan. Ola, tawag ko sa aking bayaw. Kailangan nating mag-login sa computer ni Anton, na yun din. Ang audit ay hindi pa tapos. At sa pagkakataong ito, hindi lang pera ang bibilangin ko, kundi ang bawat segundo hanggang sa bumagsak ang kanilang imperyo ng kasinungalingan. 2:00 na ng madaling araw. Ang tanging liwanag sa loob ng aking study room ay ang asul na kislap mula sa laptop ni Anton na dinala ni Paula sa akin ng palihim. Ang katahimikan ng gabi ay tila bumibigat puno ng mga sikretong naghihintay na mabunyag. Sa tabi ko si Paula ay hindi mapakalipanay ang tingin sa pinto na tila ba may biglang susulpot na multo mula sa nakaraan. Ate, sigurado ka ba rito? Kapag nalaman ni Kuya na pinasok natin ang cloud storage niya, baka kung anong gawin niya sa akin. Bulong ni Paula, ang boses ay nanginginig sa takot. Huwag kang mag-alala, Paula. Sa oras na matapos tayo rito,
Wala na siyang lakas para manakit pa ng kahit sino. Sagot ko nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Ang aking mga daliri ay mabilis na kumikilos. Bilang isang finance expert, alam ko kung paano magtago ng file ang mga taong may itinatago. Hindi sapat ang i-delete ang browser history. Ang pera ay laging nag-iiwan ng bakas gaya ng dugong tumutulos sa sahig. Pumasok ako sa isang hidden directory na may pangalang Archive 2012. Ito ang taon kung kailan kami kinasal ni Anton. Pero bakit may mga folders dito na may pangalang Remedios Settlement? Nang buksan ko ang unang file, tila tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi ito tungkol sa akin. Hindi ito tungkol sa aming kasal. Isa itong scanned copy ng isang luma at kupas na kasunduan mula sa kanilang probinsya sa Pangasinan. Ang mga pangalang nakalagay, Remedios Alcantara at Maricel Dalisay. Maricel Dalisay? Kunot noo kong tanong. Ate, tignan mo yung picture sa attachment? Turo ni Paula. Binuksan ko ang image file. Isang lumang litrato ng isang dalaga na nakasuot ng graduation gown katabi si Mama Remedios na abot langit ang ngiti. Kahit mas bata at mas inosente ang mukha sa litrato, hinding-hindi ko mapagkakamalian ang mga matang yon. Si Celine, ang tanging na ibulong ko. Anong ibig sabihin nito, ate? Bakit magkasama si Mama at Celine nun pa at bakit Maricel ang pangalan niya? Nalilitong tanong ni Paula. Dahan-dahan kong binasa ang kasunduan. Ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Si Celine o Maricel ay hindi lang basta mistress. Siya ang anak ng dating amo ni Mama Remedios sa probinsya. Pero higit pa roon siya ang babaeg pinagkasundo kay Anton bago pa ako dumating sa buhay nila. Nagkaroon ng malaking atraso ang pamilya ni Mama Remedios sa pamilya ni Maricel noon. Isang utang na hindi pera ang kabayaran, kundi ang buhay at serbisyo ni Anton. Pero dahil dumating ako isang mayamang professional na may malaking potensyal na maging gatasan, pinili ni Mama Remedios na talikuran ang kasunduan at itulak si Anton sa akin. Pero ang multo na nakaraan ay bumalik. Isang email thread mula noong nakaraang taon ang nagpaliwanag ng lahat. Remedios, nahanap ako ni Maricel. Alam niya ang lahat ng pagnanakaw mo sa pamilya nila bago ka lumuwas ng Maynila. Binabantaan niya tayo. Ang tanging paraan para manahimik siya ay ibigay ang gusto niya. Ang buhay na ipinagkait mo sa kanya. Sulat yon ni Anton kay Mama Remedios. Napahawak ako sa aking ulo. Kaya pala kampi si Mama Remedios kay Celine. Kaya pala hinayaan niyang ubusin ang pera ko. Hindi lang ito dahil sa luho. Ito ay kabayaran sa isang lumang kasalanan. Si Celine ay bumalik para maningil at ang ginamit nilang pambayad ay ang buhay ko, ang career ko at ang pera ni Maya. Ate, tignan mo to, yung loan shark kumpanya, sigaw ni Paula. Ibinaba ko ang tingin sa screen. Ang private lending firm na pinagkunan nila ng multi-million loan gamit ang pirma ko, ang tunay na may-ari nito ay hindi si Celine. Ang nakalistang incorporator ay ang kapatid ni Mama Remedios na matagal na raw pumanaw. Isang dummy company. Bulong ko ang aking utak ay mabilis na nag-a-audit ng sitwasyon. Ang perang hiniram nila sa pangalan ko, hindi napunta sa trucking business. Ipinasok nila ito sa kumpanyang ito at pagkatapos ay withdraw bilang dividends. Inilalabas nila ang pera sa bansa. Isang malaking money laundering scheme. At ako ang gagawin nilang fall guy. Sa oras na pumutok ang balita na ang isang lisensyadong finance specialist ay garantor ng isang peking kumpanya, hindi lang lisensya ko ang mawawala. Mabubulok ako sa kulungan habang sila ay nagpapakasasa sa ibang bansa gamit ang pera ko. Biglang tumunog ang cellphone ni Paula. Isang video call mula kay Mama Remedios. Huwag kang maingay, babala ko kay Paula. Isinet ko ang phone sa speaker mode. Paola, nasaan ka na bang bata ka? Pinuntahan namin ang tinitirhan mo. Wala ka roon. Sabihin mo sa akin nasaan ang laptop ng kuya mo. Sigaw ni Mama Remedios mula sa kabilang linya. Rinig ko ang ingay ng hangin, tila nasa loob sila ng isang mabilis na sasakyan. Ma, nasa kaibigan ko po ako. Bakit niyo hinahanap ang laptop? Nanginginig na sagot ni Paola. Huwag kang magsinungaling. Alam ni Maricel na kinuha mo yon.
Sabihin mo kay Leona wag siyang magmalinis sa 2:00 ng tanghali bukas. Kapag hindi niya pinirmahan ang waiver, para sa lupa ilalabas namin ang mga dokumento magpapatunay na siya ang utak ng tracking scam na to. Siya ang mapapahiya, siya ang makukulong. Parang awa niyo na. Pamilya natin si Ate Leona. Iyak ni Paula. Pamilya ang pamilya ay nagtutulungan si Leona ay isang tulang Paula. Isang tool na tapos na nating gamitin. Sabihin mo sa kanya magkita kami sa tapat ng simbahan sa Quiapo, bukas ng 6:00 ng umaga. Isama niya si Maya. Doon namin kukunin ang pirma niya. Naputol ang tawag. Nanatiling nakatulala si Paula habang ako'y nakatitig sa screen ng laptop. 6:00 ng umaga sa Quiapo. Isang lugar na puno ng tao kung saan madaling mawala ng bata. Ate, anong gagawin natin? Hindi mo pwedeng ibigay si Maya sa kanila, sabi ni Paula. Tumayo ako, ang aking mukha ay tila gawa sa bato. Ang sakit, ang gulat at ang pagod ay nawala na. Ang natitira na lang ay ang malamig na kalkulasyon ng isang taong wala ng balak magpatalo. Hindi ko ibibigay si Maya, Paula. At hindi rin nila makukuha ang lupa, sabi ko. Kinuha ko ang aking cellphone at diniyal ang numero ng aking private investigator. Mark, nahanap ko na ang missing link. I need a tactical team to meet me in Quiapo tomorrow at 5 a.m. and call the Board of Accountancy. Sabihin mo may ibibigay akong presentation na hinding-hindi nila makakalimutan. Tumingin ako sa litrato ni na Mama Remedios at Maricel sa screen. Akala niyo ba ay tapos na niyo akong gamitin, nakakamali kayo? Bulong ko sa dilim. Dahil sa bawat transaction na ginawa niyo, nakalimutan niyo ang isang basic rule sa accounting. Ang bawat debit ay dapat may katapat na credit. At bukas, ang credit niyo ay ang inyong kalayaan. Nang muli kong tignan ang Project Maya folder, may napansin akong isang file na hindi ko nakita kanina. Isang audio file na may petsang yesterday. Pinindot ko ang play. Anton, sigurado ka ba rito? Paano kung malaman ni Maricel na niloloko mo rin siya? Nabalak mong itakas ang kalahati ng pera bago kayo umalis. Boses iyon ni Mama Remedios. Huwag kang mag-alala, Ma. Si Maricel ay desperada lang maningil, pero ako ang may hawak ng accounts. Sa oras na pirmahan ni Leona ang dokumento, itatapon ko na rin si Maricel. Tayong dalawa lang ang aalis. Natawa ako ng mapait. Isang laro ng mga traidor. Traidor sa traidor. Paula, isend mo ang audio file na to sa cellphone ni Celine. Anonymous. Utos ko. Ang pinakamabisang paraan para sirain ang isang kumpanya ay hindi mula sa labas, kundi ang hayaan silang mag-away sa loob. Bukas sa harap ng simbahan, hindi lang hustisya ang hahanapin ko. Panonorin ko kung paano tuklawin ng mga ahas ang isa't isa. 4:00 ng madaling araw. Ang buong paligid ay nababalot pa ng dilim maliban sa maliit na lampara sa aking study table. Sa tabi ng aking laptop, nakalatag ang aking PRC license, ang ID na nagpapatunay na ako ay isang Certified Public Accountant. Hinaplos ko ang aking pangalan sa card. Ito ang simbolo ng 4 na taong paghihirap sa kolehi, o mga gabing walang tulog para sa board exams, at 12 taong tapat na pagsisilbi sa kumpanya. Ito ang gustong tapusin ni na Anton at Celine. Pero hindi nila alam mas madali pang bilangin ang lahat ng bituin sa langit kesa sa bilang ng paraan kung paano ko sila pababagsakin. Ate Leona, nasend ko na po sa burner phone ni Celine yung audio recording ni Kuya Anton. Bulong ni Paula. Nakatayo siya sa may pintuan, may hawak na baso ng tubig, nanginginig pa rin ang mga kamay. Sigurado ka ba rito paano kung mag-backfire? Tumingin ako sa kanya, isang matatag na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sa mundo ng finance, Paula, kapag ang dalawang magkasosyo ay nawala ng tiwala sa isa't isa, ang buong kumpanya ay guguho. I didn't just send a recording, I sent a bomb. Hindi nagtagal nakita ko ang pag-ilaw ng screen ng aking phone. Isang reply mula sa unknown number mula kay Celine. Is this a joke? Who is this? Hindi ako sumagot. Hinayaan ko ang lason na kumalat sa isipan niya. Alam ko ang ugali ni Celine. Siya ay isang babaeng nabubuhay sa kontrol. Sa sandaling malaman niyang ang lalaking inaasahan niya magtatakas sa kanya ay may plano ring itakas ang kalahati ng pera ang kanyang galit, ay magiging mas matindi pa sa galit ko. Kinuha ko ang aking bag.
Sa loob nito, hindi lang lipstick o wallet ang laman. Nandoon ang mga orihinal na dokumento na magpapatunay ng falsification of documents ni na Anton, ang ebidensya ng money laundering, at ang listahan ng mga accounts kung saan nila itinago ang perang linakaw sa akin. Paula, bantayan mo si Maya. Wag na wag mo siyang ilalabas ng bahay kahit anong mangyari, biling ko. Opo ate, pero paano ka? Mag-isa ka lang napupunta sa Quiapo. Hindi ako mag-is, Paula. Sabi ko, habang isinusuot ang aking black blazer. Kasama ko ang katotohanan. At sa Quiapo, sa tapat ng Puong Nazareno, walang kasinungalingan ang mananatiling nakatago. Nagbuka ka ng sasakyan. Habang bumibiyahe patungong Maynila, pinagmamasdan ko ang mga kalsadang unti-unting nagigising. Ang mga tindero ng diaryo, ang mga jeepney na puno ng mga manggagawang nagsisimula ng kanilang araw. Naalala ko ang sarili ko noon puno ng pangarap, puno ng pag-ibig para kay Anton. Akala ko, ang pagbuo ng pamilya ay parang pag-aayos ng balance sheet. Basta balanse ang debit at credit, maayos ang lahat. Pero nakalimutan ko na sa accounting ng buhay, may mga hidden liabilities na hindi mo makikita hanggang sa huli na ang lahat. Pagdating ko sa tapat ng simbahan ng Quiapo, ang amoy ng insenso at tirik na kandila ay sumalubong sa akin. 5:30 na. Marami ng deboto ang nakaluhod humihingi ng himala. Tumayo ako sa isang sulok malapit sa mga nagtitinda ng sampagwita. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila isang timer na nagbibilang ng bawat segundo. Isang itim na SUV ang huminto sa gilid ng kalsada. Bumukas ang pinto at lumabas si Anton, kasunod si Mama Remedios. Ang kanilang mga mukha ay pagod-puno ng puyat, pero ang mga mata ni Anton ay nagnaningning sa kasakiman. "Leona!" Tawag ni Anton habang lumalapit sa akin. Lumingon-lingon siya sa paligid. "Nasaan si Maya? Sabi namin isama mo ang bata." "Bakit Anton para may sandata kayo kapag hindi ako pumirma?" Malamig kong sagot. "Maya is safe. Mas safe kaysa nung nasa ilalim siya ng pangangalaga niyo." "Huwag ka mameloso po, Leona." Singhal ni Mama Remedios, ang boses niya ay nanginginig sa gitna ng maraming tao. "Ibigay mo na sa amin ang pirma sa waiver. Isang oras na lang ilalabas na ni Celine ang mga dokumento sa Board of Accountancy. Gusto mo bang matanggalan ng lisensya? Gusto mo bang mabulok sa kulungan at iwan ang anak mo?" "Ang kapal din naman ng mukha niyo, Ma." Sabi ko, dahan-dahang inilalabas ang folder mula sa bag ko. "Pagkatapos niyo nakawin ang hininga ng anak ko, gagamitin niyo pa siya para takutin ako?" "Wala na kaming oras, Leona. Pirmahan mo na to." Halos hablutin ni Anton ang kamay ko. Pero bago pa man niya mahawakan ng ballpen, isang pulang sports car ang mabilis na huminto sa harap namin. Lumabas si Celine, ang kanyang muka ay hindi na ang kalmadong Celine na nakita ko kahapon. Ang kanyang mga mata ay nalilisik at ang kanyang hawak na cellphone ay tila isang sandata. "Celine, mabuti at nandito ka na?" Bungad ni Anton, hindi napapansin ang tensyon sa muka ng kanyang mistress. "Pipirma na siya. Maayos na ang lahat." Isang malakas na sampal ang sumalubong kay Anton. Mas malakas pa sa sampal na ibinigay ko kay Celine kahapon. "Hayop ka, Anton!" Sigaw ni Celine. "Akala mo ba hindi ko malalaman? Akala mo ba mauutakan mo ako? Itatapon mo ako pagkatapos mo makuha ang pirma ni Leona? Tayong dalawa lang ng nanay mo ang aalis." Nanigas si Anton. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Celine, anong pinagsasabi mo? Sino ang nagsabi sa'yo niyan?" "I heard it with my own ears, you loser." Ipinakita ni Celine ang audio file na ipinadala ko. "Akala mo ba ikaw lang ang marunong magtaksil? I built this scheme. I worked for this. At hindi ko hahayaan na isang inutil na gaya mo ang kukuha ng lahat." "Celine, sandali. Pakinggan mo ako." Pagmamakaawa ni Anton, pilit na hinahawakan ng kamay ni Celine habang sa palikid ay nagsisimula na magtinginan ng mga deboto. "Inedit lang yan ni Leona. Gagawa niya lang yan para sirain tayo." "Enough!" sigaw ni Celine. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng put. "And you, Leona? You think you're so smart. Kahit mag-away kami ni Anton, ikaw pa rin ang babagsak. The documents are already in the hands of my lawyer. At 2:00 ng tanghali ang pangalan mo ay magiging kasing dumi ng putik." "Is that so, Celine? O baka dapat kitang tawaging Maricel Dalisay?"
Sabi ko sa boses na kalmado sapat lang para marinig nilang tatlo. Sa unang pagkakataon nakita ko ang tunay na takot sa mukha ni Celine. Ang kanyang pagiging high society businesswoman ay biglang naglaho pinalitan ng isang batang babaeng galing sa probinsya na may tinatagong madilim na lihim. Paano mo? Nauutan na tanong niya. The audit is complete, Maricel, sabi ko habang dahan-dahang itinataas ang aking cellphone. At hindi lang ang Board of Accountancy ang tinawagan ko. Look behind you. Mula sa mga anino ng malalaking post ng simbahan, lumabas ang ilang mga lalaking nakabarong at may mga dalang ID. Kasama nila si Mark at ang aking abogado. NBI maikling pakilala ng isa sa mga lalaki. Miss Maricel Dalisay, also known as Celine Mendoza, you are under arrest for multiple counts of estafa and money laundering. Mr. Anton Alcantara, you are also being invited for questioning regarding falsification of public documents. Wala kaming kinalaman dyan. Si Leona ang utak nito. Giyaw ni Mama Remedios, sinusubukang itulak ang mga pulis. Matumigil ka na, sabi ko habang pinapanood silang pinaliligiran. Ang bawat sentimong kinuha nyo, ang bawat kasinungalingang binuo nyo, may resibo ako lahat. At sa harap ng Nazareno, sinasabi ko sa inyo, ang paniningil ay tapos na. Habang pinupusasan si Anton, tumingin siya sa akin hindi na galit, kundi puno ng pagsisisi. Leona, patawarin mo ako. Isipin mo si Maya. Iniisip ko si Maya, Anton. Sagot ko habang dahan-dahang tumatalikod. Kaya ko to ginagawa. Dahil ayokong lumaki siya na ang tatay niya ay isang magnanakaw at traidor. Naglakad ako palayo sa kaguluhan. Sa gitna ng ingay ng Quiapo, narinig ko ang kampana ng simbahan. Isang tunog ng paglaya. Pero bago ako makasakay ng taxi, isang kamay ang humawak sa braso ko. Si Paula. Pawis na pawis at hingal na hingal. Ate, si Maya. Kinuha siya. Ang folder na hawak ko ay nahulog sa semento. Ang mundo ko na akala ko ay ayos na ay muling gumuho sa isang pangunmusap. Ano sabi ko, huwag mong lalabas ng bahay. Pumasok sila sa likod, ate. Isang lalaki. Ang sabi niya pinapadala raw ni Kuya Anton. Hindi ko sila nahabol. Nilinggong ko si Anton na isinasakay na sa police car. Anton, nasaan ang anak ko? Anong ginawa mo? Tumawa si Anton isang tawang puno ng desperasyon at kabaliwan. Sabi ko sa iyo, Leona, hindi mo ako matatalo. Kung babagsak ako, isasama ko ang lahat ng mahal mo. Parang gumuho ang langit at lupa sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Paula. Ang inay ng Quiapo, ang busina ng mga jeepney, ang sigaw ng mga tindera, ang bulong ng mga deboto ay biglang naglaho. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang mabilis at marahas na pintig ng sarili kong puso. Maya, ang anak ko. Nilingon ko si Anton. Hawak na siya ng mga operatiba ng NBI, ang kanyang mga kamay ay nakaposas, pero ang kanyang mukha ay hindi mababakas ang anumang pagsisisi. Sa halip isang nakakangilabot ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng isang taong alam na kahit talo na siya, meron pa siyang huling baraha. Anton, nasaan ang anak ko? Sabihin mo sa akin kung nasaan si Maya. Halos mawala na ako ng boses sa pagsigaw. Sinubukan kong lapitan siya pero pinigilan ako ni Ate Santos at ng isang pulis. Sabi ko sa iyo, Leona, hindi ako papayag na ako lang ang babagsak. Bulong ni Anton, ang boses ay puno ng lason. Binenta ko ang huling utang ko sa mga taong hindi marunong magpatawad. At ang ginawa kong collateral, ang kaisa-isa mong kayamanan. Hayop ka, anak, mo rin si Maya? Sigaw ko habang ang aking mga luha ay hindi na mapigilan. Anak ko, nung pinalayas mo kami sa bahay, kinalimutan mo ng tatay niya ako. Ngayon hayaan nating ang mga investors ko ang mag-alaga sa kanya. Tawa niya ng malakas, habang isinasakay siya sa loob ng sasakyan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Mama Remedios. Nakaupo siya sa semento na katulala habang pinapanood ang kanyang anak na isinasakay sa police car. Pero nang marinig niya ang tungkol kay Maya, tila nagbago ang anyo niya. Nawala ang kanyang pagiging mataray. Ang kanyang mga mata ay napuno ng tunay na takot. Anton, hindi. Huwag ang apo ko. Bulong ni Mama Remedios. Gumapang siya palapit sa akin, hinawakan ang dulo ng aking blazer.
Leona, patawarin mo ako. Hindi ko alam na gagawin yun ng anak ko. Mahal ko si Maya. Siya lang ang buhay ko sa bahay na yon. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko si Mama Remedios na umiyak hindi para sa pera, hindi para sa sarili niya, kundi para sa ibang tao. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang lola na nagising sa katotohanan. Ang kanyang pagkonsinti sa kasamaan ng anak ay nauwi sa panganib ng kanyang sariling dugo. Pero wala akong oras para sa kanyang pagsisisi. Kung gusto mo makabawi, masabihin mo sa akin, saan dinala ni Anton ang pera kagaba? May tinawagan ba siyang tao? Tanong ko habang pinatitigas ang aking kalooban. May kinausap siyang lalaki sa telpon bago kami umalis ng bahay. Ang pangalan ay Boy Tato. Sabi ni Anton ito raw ang huling paraan para hindi kami mabulok sa kalsada. Iyak ni Mama Remedios. Boy Tato. Isang kilalang kolektor ng mga loan shark sa Binondo. Mabilis akong bumalik sa aking sasakyan. Hindi ako pwedeng mag-antay sa bagal ng proseso ng gobyerno. Bilang isang finance specialist, alam ko kung paano gumalaw ang pera ng mga ilegal na organisasyong ito. Ang bawat transaction ay may digital footprint gaano man ito sinusubukang itago. Paula, ibigay mo sa akin ang cellphone ni Anton ngayon na utas ko. Nang makuha ko ang phone, mabilis kong hinalugog ang mga huling mobile banking transfers niya. Doon ko nakita ang isang GrabPay transfer na naganap 3 oras lang ang nakakalipas. Isang transfer patungo sa isang dummy account na may address na nakalink sa isang lumang warehouse sa may North Harbor. Mark Ati Santos. Nahanap ko na sila? Sabi ko sa aking private investigator habang mabilis na pinaandar ang sasakyan. North Harbor Pier 4. Warehouse ng Alcantara Logistics ang kumpanyang ginawa nila gamit ang pangalan ko. Habang nagmamaneho ang bawat hininga ko ay tila may kasamang dasal. Mayahintayin mo si Mama. Malapit na ako. Nakarating ako sa warehouse pagkalipas ng 30 minuto. Ang paligid ay puno ng mga kinakalawang na container van at amoy ng dagat. Isang madilim at nakakatakot na lugar. Mula sa malayo nakita ko ang isang pulang sports car ang sasakyan ni Celine. Nandito rin siya. Bulong ko. Hindi lang pala si Anton ang may kinalaman dito. Si Celine sa kanyang desperasyon na makatakas bago siya mahuli ng NBI, ay sinubukang gamitin si Maya bilang ransom para makuha ang lahat ng pondo mula sa akin. Dahan-dahan akong pumasok sa loob ng warehouse. Ang tanging liwanag ay ang mga sinag ng araw na dumadaan sa mga butas ng bubong. Doon sa gitna ng silid nakita ko si Maya. Nakaupo siya sa isang maliit na silya, ang kanyang mga kamay ay nakatali at may masking tape sa kanyang bibig. Napaiyak ako sa galit nang makita ang aking anak na ganito ang kalagayan. Sa tapat niya nakatayo si Celine. May hawak na baril at ang kanyang mukha ay bakas ang kabaliwan. I knew you'd find us, Leona. Ang galing mo talaga sa tracking, di ba? Sabi ni Celine, ang boses niya ay nanginginig. Ngayon, ibigay mo sa akin ang lahat ng access code sa offshore accounts na itinago mo. Isang maling galawa at sisiguraduhin kong hindi na makakahinga ang anak mo. Celine, itigil mo na to. Wala nang taka si Anton at wala ka na ring mapupuntahan. Sabi ko habang dahan-dahang itinataas ang aking mga kamay. The NBI is on their way. Ibigay mo sa akin si Maya at baka mapababa ko pa ang sentensya mo. Huwag mo akong diktahan, wala kang alam sa pinagdaanan ko, La. 12 taon kong hinintay ang pagkakataong ito. Sigaw niya. Lumingon ako kay Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha pero nang makita niya ako, tila nabuhayan siya ng loob. Sa sandaling yan ang takot ko ay napalitan ng isang kakaibang lakas. You're right, Celine. I don't know your story, but I know numbers. At ang numero mo ngayon ay 0. Sabi ko nung may kasiguraduhan. Biglang bumukas ang malaking pinto ng warehouse. Ang mga operatiba ng NBI kasama si Mark ay mabilis na pumasok. Huwag kayong lalapit, papaputukin ko to. Sigaw ni Celine, itinutok ang baril sa ulo ni Maya. Celine, look at the monitor. Sigaw ni Mark, itinuro ang isang screen sa sulok ng warehouse. Doon nakita ni Celine ang bawat account na pinaghirapan niya nakawin mula sa akin, isa-isang nag-e-error. Ang balanse ay nagiging 0 sa harap ng kanyang mga mata. I audited your system, Celine. I found your backdoors. While you were busy kidnapping my daughter, I was busy deleting your future.
sabi ko sa boses na malamig pa sa yelo. Sa pagkagulat ni Celine, isang pagkakataon ang nakita ng isang NBI agent. Isang mabilis na putok ng sniper ang tumama sa kamay ni Celine, dahilan para mabitawan niya ang baril. Maya, tumakbo ako ng mabilis. Niyakap ko ang aking anak ng napakahigpit habang mabilis na tinatanggal ang mga tali sa kanyang kamay. Ang bawat hikbi niya ay tila isang sugat na unti-unting naghihilom sa puso ko. Mama? Mama? Iyak ni Maya sa dibdib ko. Narito na si Mama anak, ligtas ka na. Hinding-hindi ka na nila muling sasaktan. Pinanood ko kung paano pilit na isinakay si Celine sa sasakyan ng mga pulis. Ang kanyang magandang dress ay puno na ng dumi at ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng kagandahan. Tanging ang pangit na katotohanan ng kanyang kasamaan ang natira. Bago kami umalis, lumapit sa amin si Mama Remedios na sumunod pala sa mga pulis. Nakatingin siya kay Maya, ang kanyang mga mata ay humihiin ng tawad na alam niyang hindi niya karapat-dapat makuha. Maya, apo, bulong niya. Niyakap ko si Maya ng mas mahigpit at tumalikod. Sa pagkakataong ito, wala ng utang na loob. Wala ng pamilya. Tanging ang katotohanan na ako ang kaisa-isang tagapagtanggol ng aking anak ang mahalaga. Habang naglalakad kami, palabas ng warehouse ang sikat ng araw, ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ang audit ay tapos na, at ang result, ang aking anak ay nasa piling ko, at ang mga taong sumubok na ubusin kami ay wala ng kahit na ano. Ang silid ng Board of Accountancy sa PRC building ay nababalot ng isang mabigat na katahimikan. Sa harap ko ay ang 5 panelist mga batikang CPA na may malalamig na mata handang hatulan kung ako ba ay karapat-dapat pang tawaging isang professional. Sa tabi ko ang aking abogado na si Ati Santos ay mahigpit ang hawak sa kanyang mga dokumento. Ito na ang sandali na kinatatakutan ko. Hindi ang pagkawala ng pera, hindi ang pagkasira ng bahay, kundi ang pagbawi sa lisensyang iginapang ko sa loob ng 12 taon. Miss Alcantara, panimula ng chairman ang kanyang boses ay tila isang hatol. You are being linked as a guarantor to a multi-million peso loan involving a shell company. This is a serious violation of our professional code of ethics. Anong masasabi mo rito? Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa aking mga kamay, ang mga kamay na nanginginig noon sa takot, pero ngayon ay matatag na nakapatong sa mesa. Inilabas ko ang aking audit report of betrayal, isang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng falsification ni na Anton at Celine. Honorable members of the board, ang boses ko ay kalmado at buo. I was not a guarantor. I was a victim of identity theft and professional sabotage by my own husband and his accomplice. Here is the forensic analysis of the signatures, the recorded confession of the accomplice, and the digital trail of the funds that I myself traced and reported to the NBI. Sa loob ng isang oras, ipinaliwanag ko ang bawat transaction. Hindi ako nagsalita bilang isang sugatang asawa, kundi bilang isang dalubasang accountant. Ipinakita ko sa kanila kung paano ko nadiskubre ang money laundering scheme at kung paano ko ito pinigilan bago pa man makalabas ng bansa ang pondo. Nang matapos ako ang chairman, ay dahan-dahang nag-alis ng kanyang salamin. Miss Alcantara, hindi lang namin nakita ang iyong galing sa mga numero. Nakita rin namin ang iyong integridad. You didn't just protect your name, you protected the integrity of our profession. Nang lumabas ako ng silid tila may isang malaking tinik ang nabunot sa aking dibdib. My license was safe, my honor was intact. Pag-uwi ko sa bahay, nakita ko si Mama Remedios na nakaupo sa tapat ng aming gate. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas, wala na ang kanyang magagarbong terno. Nakasuot siya ng isang simpleng duster, ang kanyang muka ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang araw. Leona! Anak! Tawag niya nang makita ako. Pinuntahan ko si Anton sa kulungan. Hindi man lang niya ako tinignan. Sinisisi niya ako kung bakit kami naghirap. Wala na ako matitirhan, Leona. Ang mga kapatid ko sa probinsya ayaw akong tanggapin dahil sa kahihiyan dinala namin. Tinitigan ko siya. Dati ang bawat hikbi niya ay sapat na para palambutin ang puso ko at buksan ang aking pitaka. Pero ngayon, ang nararamdaman ko na lang ay isang malalim na pagod. Hindi ko kayo, anak. At hindi na rin po ako ang ATM niyo. Sabi ko habang binubuksan ang gate.
Binigyan ko kaya ng lahat ng pagkakataon. Tiniis ko ang lahat ng pambabastos nyo dahil sa utang na loob. Pero noong hinayaan nyo si Anton na gamitin ang anak ko para sa pera dun, natapos ang obligasyon ko sa inyo. Maawa ka, Leona. Kahit sa garahe nyo lang ako matulog. Kahit tagalaba mo na lang ako. Huwag mo lang akong hayaang mamatay sa kalsada. Pagmamakaawa niya muling susubukan na hawakan ng aking paa. Humarap ako sa kanya nang may rerespeto pero may malinaw na hangganan. Meron akong inihandang maliit na pondo para sa inyo sapat lang para makauwi kayo sa probinsya at makapagsimula ng maliit na sari-sari store. Yan na ang huling utang na loob na ibibigay ko. Pagkatapos nito, wag na kayong babalik dito. Wag din na ring susubukang lapitan si Maya. Pero paano si Anton? Hindi mo ba siya tutulungan sa kaso niya? Natawa ako ng mapait. Si Anton ay nasa lugar kung saan siya nararapat. Ang batas ang magpapasya sa kanya, ma, gaya ng pagpapasya niyo sa kapalaran ko noon. Isinara ko ang gate. Ang huling sulyap ko kay Mama Remedios ay ang kanyang pag-alis, bit-bit ang isang maliit na bag naglalakad palayo sa bahay na minsan niyang sinubukang agawin sa akin. Kinabukasan pumunta ako sa New Bilibid Prison. Hindi para bisitahin ang asawa ko, kundi para ibigay ang huling dokumentong magpapalaya sa akin. Nakita ko si Anton sa likod ng rehas. Ang kanyang buhok ay gupit, preso ang kanyang balat ay maputla. Nang makita niya ako, tumayo siya at lumapit sa salamin. Leona, kausapin mo ang NBI? Sabihin mo nagkamali ka lang. Mahal mo ako, di ba? Gagawin ko ang lahat. Magbabago ako. Sigaw niya ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ipinatong ko ang dokumento sa counter. Pirman mo to, Anton. Annulment papers. Wag na nating pahabain pa ang paghihirap ng isa't isa. Hindi ako pipirma, asawa. Kita akin ka. Galit niyang sabi. Kung hindi ka pipirma, idadagdag ko ang ebidensya ng pakikipagsabuatan mo kay Celine sa pag-smuggle ng mga sasakyan. Isang habang buhay na pagkabilanggo ang naghihintay sa'yo, Anton. Pero kung pipirma ka, mananahimik ako tungkol doon. Banta ko sa boses na walang halong emosyon. Nang inginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang ballpen. Sa bawat paggalaw ng kanyang kamay sa papel, nararamdaman ko ang pagluwag ng kadenang nakagapos sa aking leeg sa loob ng 12 taon. Nang matapos siya, kinuha ko ang papel at tumayo. Leona, babalik ako. Kapag nakalabas ako rito, hahanapin kita. Bulong niya ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin sa pot. Huwag mo nang ituloy, Anton. Sabi ko habang dahan-dahang isinusuot ang aking salamin. Dahil sa oras na lumabas ka ang babaeng minahal mo at niloko mo, ay wala na. Ang makikita mo na lang ay ang isang pader na hinding-hindi mo na muling matitibag. Lumabas ako ng presinto. Ang sikat ng araw ay tila isang yakap ng kalayaan. Nag-order ako ng Grab at nag-text kay Maya. Anak, hintayin mo si Mama. Kakain tayo sa paborito mong restaurant. Kahit anong gusto mo, bibilhin natin. Ngayong gabi, hindi na ako matutulog ng may takot. Hindi na ako magbibilang ng barya para lang mapunan ng kasakiman ng iba. Dahil sa dulo ng lahat ng audit ng buhay ko, natutunan ko ang pinakamahalagang aral ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa kung gaano ka karaming ibinibigay sa iba, kundi sa kung gaano mo kamahal ang iyong sarili. Ang aking pangalan ay Leona Alcantara. Ako ay isang CPA, isang ina at sa wakas, isang malayang babae. Sa huling sulyap ni Leona sa kanyang anak na si Maya, habang masaya itong kumakain doon, ko naramdaman na sa wakas ang udit ng kanyang buhay ay naging balanse na. Wala nang utang na loob na kailangang bayaran ng luha at wala na mga numerong gagamitin para sa panloloko. Ang natira na lang ay ang dalisay na pagmamahal ng isang ina at ang katahimikang mataga niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga at pagsama sa akin sa bawat kabanata ng buhay ni Leona. Habang isinusulat ko ang bahaging, nakita ni Leona ang zero balance sa ipon para sa gamot ni Maya. Aaminin ko sa inyo, parang nadurog din ang puso ko. Sino ba naman ang hindi magnangalit ang damdamin kapag ang hininga ng sarili mong anak ay ipinagpalit sa luho ng ibang tao? Ang kwentong ito ay hindi lamang likha ng imahinasyon, kundi inspirasyon mula sa maraming kababaihan sa labas na tahimik na nagtitiis bilang ATM ng kanilang pamilya hanggang sa wala nang matira sa kanilang pagkatao. Sana ay nag-iwan ang kwentong ito ng isang mahalagang aral sa inyong mga puso.
Gusto kong itanong sa inyo, kung kayo ang nasa kalagayan ni Leona, bibigyan niyo pa rin ba ng huling tulong si Mama Remedios para makauwi sa probinsya? O hahayaan niyo na lang siyang maranasan ang hirap na idinulot niya sa inyo? Tama ba ang naging desisyon ni Leona na magpatawad pero may malinaw na hangganan? Sa niyo po pinapakinggan ang kwentong ito ngayon? Habang ba kayo ay nagluluto para sa hapunan, nagpapahinga pagkatapos ng trabaho? O baka naman ay nasa malayo kayong lugar at hinahanap-hanap ang kwentong may lasang Pinoy ibahagi? Nyo naman sa comment section ang inyong mga saloobin. Huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para mas marami pa tayong maabot ng mga pusong nangangailangan ng lakas ng loob. Ang inyong bawat komento ay nagsisilbing lakas para sa akin na magpatuloy sa pagsusulat ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Naway manatili kayong matatag. At laging tandaan na ang inyong halaga ay hindi sinusukat sa dami ng inyong naibibigay, kundi sa kung paano nyo pinoprotektahan ang inyong sariling danggal. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Manatiling ligtas at pagpalain tayo ng puong may kapal. Turtwa ng kwento, ang audit ng pusong sugatan. Ang kwentong ito ay isinulat base sa kwento ng ating tagapakinig na si Maricel Apatnapu, 2 taong gulang na kasalukuyang nagtatrabaho sa Dubai, na nagpadala ng kanyang karanasan na may mensaheng huwag hayaang maubos ang sarili sa maling tao dahil ang tunay na pamilya ay hindi kagagawing kasangkapan para sa kanilang kasakiman. Lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay muling isinulat at ginawang hukatha at hindi naglalayong tumuligsa o umatake sa sinuman. Ang kwento ay nilikha para sa layuning libangan at pagpapalaganap ng positibong mensahe.